Ay, i-bike check na natin to. So, tignan natin kung ano na yung nakalagay dito ngayon na dating nakasaram. So, yung frame nito, ang ginamit na material ay alloy 6061. Pero kapag pinipitik mo kasi to, yung tunog niya. So, parang hindi ganun kakapal yung mukha mo SD yung ginamit na material dito. Parang manipis siya na, na alloy. Ayan, pero 6061 pa rin yung ginamit dito. Ang size ng binabike check natin, medium size frame. And yung kanyang makinis na dito sa kanyang seat tube, ayan. Sa kanyang head tube, down tube, makinis na rin dito banda. Yung cable routing, pag may ganito, naka full ICR yan, or internal cable routing. Sa left side, nandito yung kanyang isang cable. Sa right side, ay isa din. Since naka 1x2, dalawa lang ang kable dyan, pero pwede ka pang maglagay na isa, I think, dito banda. Yung head tube, tignan natin. Head tube niya ay tapered na rin. Yung ginamit na kable sa kanyang brake cable sa Jaguar. So magandang klase na rin yan. Yung top tube niya, ito yung mga decals niya. Pag ginawa ka mo, meron ditong texture, innovation, technology, design. Yan yung madalas na nasa Mountain Peak. Nandito yung mismong model niya, Panther. Ayan. Dito naman, para siyang Cobra dito. Yung ulo ng Cobra. Dito banda. Ayan, dito naman tayo sa kanyang down tube. Down tube niya medyo manipis lang, para siyang square na ayan, payat. Ito. So nandito yung Mountain Peak. Yung lagayan natin ng ulam o ng battle case is dalawa. Sa down tube and seat tube. Tignan naman natin yung kanyang FD. So nakuha ba ito? Wala siyang FD and wala siyang paglalagyan ng FD or yan yung kable niya, wala dito. So di kayo pwedeng maglagay ng FD dito. Wala rin pang side swing, syempre pang topple, matic yan, Mountain Peak, wala naman topple si Mountain Peak. So, pang 1x lang talaga, 1x specific yung kanyang frame ni Mountain Peak Panther. Ito naman kanyang crankset. Ang bilang nito ay nakalagay na dito, 34 teeth, pang 12 speed. Harotech, meron lagos sa papatas sa mundo nila Eugene, 170mm, Shimano na rin yung ginamit. Yung kanyang crank ay MT 510. Ayan, kitang-kita dito, Malaysia. So, ayan. Sana ginawa din nila itong yung Dior M61. Pero okay naman man, I think. Sa 34 teeth, yung chain naman ito ay pang Dior din, M6100. Kitang-kita nyo naman dyan. Pang 12 speed yan. Nandito rin sa kanyang chainstay yung Panther. And may parang dito, parang siyang plastic. Ayan. Parang protector na rin siguro to, no? Ayan. Mas maganda sana kung goma nilagay nila dito sa kanyang chainstay. Yung RD dito dumaan. Yung RD na ginamit syempre M6100 to. Medyo patak lang yan kasi nga nasa dulo. Ayan, ito yung mayroong siyang clutch dito. So 12 speed. Ang ginamit naman para sa kanya syempre kasi na rin to, Dior na rin yung ginamit. 10 yung pinakamaliit, 50T yung pinakamalaki. So 1050T, 12 speed yan, and Dior M6100 din yan. Yung hubs naman ito ay microspline na rin. Ang ginamit hubs dito ay Shimano MT410. So yun yung nakalagay doon na nababasa ko. And Malaysia rin yan, silvery na rin, in alloy. So ayan, maganda klase na rin, microspline na rin. Spokes naman ito ay 32. And hindi pa nga lang ito naka-press tabab, naka-shredder valve siya dyan. Yung rims naman niya ay Mountain Peak na rin yung ginamit dito. Yung gulong ay Maxxis Icon 27.5 by 2.35. So medyo malapat-lapat to EXO. And tubeless ready na rin. Ito. Yung 2.35. So feeling ko naman max na yan para sa kanyang frame sa likod. Yan yung 2.35 Maxxis Icon. Sa likod, dito naman ay meron ditong quick release. Ayan, kita-kita nyo. And 160mm kung ito nagkakamali. And Shimano na rin yung ginamit dito. And yung kanyang brake cable dito, yung brake caliper niya ay naka-Shimano na rin. So ayan, Shimano na yung niya, rotors niya. Dito naman tayo sa kanyang seat post. Seat post naman ay Brantas drive yung ginamit. 31.6 yung sukat ito. And 350mm. So lagi nyo ilalagpas dito yan kasi matisira pag nandito lang yan. Kaya medyo mahaba-haba yan. Ali na rin. Ito naman kanyang stock na pedals. Ito ay non-seal bearing pa yan. Ito yung kanyang dalawa. Yung adjustan na kanyang upuan. Dito, sa saddle naman niya, medyo maliit lang din. Maganda klase, Mountain Peak namin yung ginamit.
Wala lang cooling system ng itlog niya dito. Yung fork naman, stanchion niya ay medyo mataba. I think this is 32 nasa 80mm kung ako nagkakamali. Yung kanyang travel ngayon. Yung fork niya ay Mountain Peak X53 kung ako nagkakamali. So correct me if I'm wrong, magkakabasa ko dyan. XS3 ba yan? Ayan, ali na rin yan. And remote lockout na rin. Ayan. So dito sa unahan, yung unahan naman ito ay yung hubs niya ay parehas din, MT410, Malaysia, silvering na rin yan, and microspline, spokes 32, naka-shredder valve pa rin siya, Maxxis Icon yung ginamit na gulong, 27.5 by 2.35 din, EXO TR. So dito medyo malaki-laki yung rotor sa unahan. So yung rotor sa unahan ay 180mm and microspline din, and naka-throw axle na rin pala to. So yung rotor sa likod ay 160mm, yung sa unahan ay 180mm. Ayan, kitang-kita nyo naman doon. Kitang-kita yung ebidensyang 180mm yung rotor sa unahan. So, ayan. Malakasan. Naka-microspline na rin. Ito, ayan, naka-tapered na rin. Yung stem naman niya, nasa 100mm. Yung kanyang headset, malamang sa malamang, ito ay naka-silver na rin. Ayan. Handlebar naman, tignan natin. Branta, I think. Ayan, Branta rin yung ginamit dito. Alloy na rin. 720mm. And yung kanyang, ano dito, tingnan natin. Oy, WTB. Handle grips is WTB. Pag ginawa ko mong ganyan, ayan, maganda yung gripping dito. Kay WTB. May lock-on ba? Ay, parang walang lock-on dito. Yung brake naman na ginamit dito ay Shimano MT200. And yung kanyang shifter, ito yung may window pa. Ayan. Dior M6100 din yung ginamit dito. So yan si Mountain Peak Panther, mostly naka Shimano Dior M6100, pero mas maganda sana kung ginawa nila tong pati yung crankset niya ginawa na sana ng Dior M6100 din, pero ang nilagay nila is MT510. Shimano naman 34 teeth, ito yung naka 10, 50 teeth. M6100 naka microspline, 160mm yung rotor sa likod, 180 naman sa unahan. Maxxis Icon TR pwede na rin, 27.5 by 2.35, medyo malapad-lapad na rin yan. And naka-remote lockout na rin. Testing natin yung remote lockout ito. Okay, gumagana naman yung remote lockout nya. Yung bounce, tingnan natin. Okay naman yung bounce nya. So ayan, si Mountain Peak Panther. So magkano nga ba siya ngayong 2023 dito kay Budget Bikes Cavite? Ang presyo nito ay tumataginting na 33,799 yung cash, pero kung gagamitin nyo ng card around 35k, 35,000 yung MSRP nya. So ayan, 33,799. Kung ako nagkakamali, yung 2020 version nito ay nakasarap around 25k yata ko doon nagkakamali ng 2020. Ayan, pre-pandemic pa yon. So ano masabi nyo? Pwede nga pala dito nga mag home credit Kung gusto nyo i-home credit to, pwede naman. Pwede nyo utangin. Ayan, buy now, pay later. Ibig sabihin yan, sa home credit nag-utang ka, nag-bisikleta ka naman. So ayan, get approved naman. Ayan, mabilis na ma-approve. Dito lang yan. Kaya Budget Bikes Cavite, ito yung address nila. And kung medyo malayo kayo, pwede kayong umorder sa Shopee. Yan yung Shopee nila. And dito naman sa TikTok, pwede rin. Ayan yung GM TikTok and kay Kuya Mon. So ayan, pwede kayong umorder kung nasa mga kayong lupalop ng Pilipinas sa Shopee and sa TikTok. So ano masabi nyo dito? Kaya Mountain Peak Panther, para sa akin siguro solido na rin to. Ito yung tipo na matagal-tagal talagang walang upgradean. Kung gusto nyo ng MTB na sobrang solid na, isa na to sa masasuggest ko. So ito 33,799 pesos. Para ka namin nagbuo dito ng ng project bike. Pero ito kasi solid na rin yung mga piyesang nilagay. Branta, Mountain Peak mostly. And tignan nyo yung fork na dito. Ayan. Parang matibay talaga. In effort na rin yan. So ayan, ano masabi nyo dito? Kay Mountain Peak Panther, hindi ko na titimbangin to dahil yung mga ganito is nasa 14 kg or 13. Yung mga ganyan. MTB naman na to. So ayan mga alien, comment down below kung ano masabi nyo dito. Like, comment, subscribe. So be it. I love you all.
signing up.